Magandang tanghali mga kamasa. Pupuntahan po kasi natin yung Tuban Concrete Road. Ano po, na madalas daanan din ng mga kamasa nating driver dito po sa Occidental Mindoro. Pero bago po yun, nadaanan namin itong Kambingan. Dito po sa Barangay Marisbong sa Blayan Occidental Mindoro, na may mga lutong ulam at natsyempohan po natin. Ang lutong ulam po nila ay puro 40 po ng kambing. No? Tingnan natin ano po yung ino-offer nila. Ito po ay Anang Eatery. No? Titikman natin yung mga lutong ulam po nila dito. Tingnan po natin, meron po sila sinampalukan. Meron po silang pinapaitan prito at saka kaldereta at saka meron silang ma'am, magkano po ang per order? 80 lang po. 80 po dito, tige 80 lahat. 80 po per order. Sige po. So, siyempre, tatanungin ko yung mga kasama ko ano yung ulam nila. Ang sa akin po ay isang pinapaitan at saka isang sinampalukan. Ano po? Maraming na rin po kumakain dito. Sa akin, alam kayo. Ang 40 po talaga ay puro kambing. Opo. Pero minsan po, kayo pag may sigado po silang kambing. Kayo po mismo yung may-ari, ma'am? Ate ko po. Ate niyo. Ano pangalan niyo, ma'am? Crystal po. Si Ma'am Crystal, mga kamasa, ano po? O ano pang hinihintay nyo kapag kayo ay travelers, mga riders, mga drivers, ay kumain lang po kayo sa Anang Eatery dito po sa Parting Marisbong. Along the highway lang naman, mga kamasa, kaya madaling hanapin. Ano po? O kayo, order na kayo. Tingnan natin. Tikman natin yung kanilang lutong kambing. So, siyempre, mga kamasa, so ang in-order natin isang sinampalukang kambing at saka isang pinapaitan. Ano po, kitang-kita nyo, parang ito po ay mga original na pinapaitan. Ano? Unang higop ka agad po. So, sarap po. Pero siyempre, kalamansi. Tayo pa sa Ilocano. Mga kamasang Ilocano. Na natin. Sinampalukan. Titikman din natin mamaya kung gaano kasarap. Pero syempre, unahin na natin itong pinapaitan nila. Sige po, kain po tayo, mga kamasa. So yun mga kamasa, siyempre busog na tayo, galing tayo doon sa Anang Eatery. At ito po, ipapakita po ng ating kamasa team yung daan po ng Barangay Tuban sa Blayan, Occidental Mindoro. Ano po, ito po ay ipapakita namin na maganda na po yung kalsada ng Tuban. Daanan din po kasi ito ng mga sasakyan natin na papunta ng Abra or papunta ng Mamburao. So batay po doon sa ipinost ng ating provincial government, ito pong kalsada na to ay 1.4 kilometers ang layo. So yung sinimento po nila na yan dito magsisimula, 1.4 kilometers po yan. At doon po sa kanilang post din, no, makikita po natin na ito pong kalsada na to ay nagkakahalaga ng 34,971,917 pesos 0.91 centavos. Ano po, yan po yung nagastos nila dito po sa 1.4 kilometers na pagsisimento dito po sa kalsada ng Barangay Tuban. Actually ito po mga kamasa, itong kalsada po na ito, papasok ito sa Barangay Tuban at pwede ring daanan papuntang Barangay Arellano. Ano po, so doon sa mga side roads, sinasabi rin po nila na may sinimento rin, batay po doon sa balita na nakapo sa social media, ano po, na may sinimento rin po na auxiliary roads na 880 meters mula doon sa mga kantuhan. So ipapakita namin sa inyo yung 880 meters na yan mamaya doon sa mga sinimento nila, at titignan natin kung may mga sinyas o mga road signs ito pong Barangay Tuban na concrete roads po, na proyekto po ng siyempre ng provincial government ng Occidental
Mindoro, mga kamasa. So tignan po natin, ano po, babaybayin natin itong kalsada na to. Mga kamasa, so dumating tayo sa pangalawang kantuhan doon sa sinimento na kalsada dito sa barangay ng Tuban na proyekto po ng provincial government. So ito po ay sa tingin natin ay bahagi nung binabanggit din nila na 880 meters na auxiliary roads. So maganda naman po at talagang simentado naman po at kitang-kita nga natin napakaganda rin po ng kalsada dito sa barangay ng Tuban. No po. Sige po. Yan natin. Hindi ko maintindihan bakit may stop sign. No? So, medyo nagtataka lang po kami, ano po. Hindi naman po ito sa pangungutya or pagbibigay ng negatibong komento, pero nagtataka kami bakit may mga stop sign. Ano po? Pangalawang stop sign na po ito na nakita namin. Bakit dyan nakalagay ang stop sign? Baka po pwedeng paki-review, ano po, paki-check kung tama po ba yung pagkakalagay ng mga stop sign natin. So tignan pa po natin doon kung may mga iba pa pong sinyas doon. So ang stop sign po ay bahagi yan kasi ng regulatory sign na kailangang sundin ng ating mga riders at saka drivers. So kapag hindi natin sinunod dyan, siyempre makaka-violate tayo ng batas, po pwede tayong pagmultahin. Tingnan pa po natin doon, ano po. Ayun mga kamasa, so pangatlong intersection side road na naman po ito na bahagi pa rin panigurado tayo nung tinatawag nilang auxiliary roads na 880 meters na sinimento kasama doon sa proyekto ng ating provincial government. At kung makikita po ninyo, meron na po sila ditong pedestrian crossing sign. Ano po? So ibig sabihin, dapat po ito pag pedestrian crossing sign, andito po mismo yung pedestrian lane natin. Pero kung titignan po natin, wala po dito yung pedestrian lane. Ano po? Ang ibig pong sabihin ng bilog kasi ay andito na mismo dapat yung tawiran ng tao o yung pedestrian lane. Kaso doon po nila nailagay yung pedestrian lane. So titignan po natin kung tama rin yung pagkakalagay ng mga sign natin. Ang sign po ng pedestrian crossing ahead nakalagay naman sa pedestrian lane. Mukhang mali po ito. Baka hindi po tama yung pagkakalagay ng sinyas natin kasi po hindi po ito ang tama pagdating doon sa ating mga traffic signs. Ayun mga kamasa. So, ang ganda ng kalsada natin dito sa Tuban. Napansin lang po natin baka magawa ng paraan ng ating mga local leaders na mapansin yung tamang pagkakalagay ng mga sinyas po dito. Kasi kitang-kita natin hindi po tama yung pagkakalagay ng mga sinyas. So, yung pedestrian crossing sign po doon nakalagay pero walang pedestrian lane. Ano po? Ito po, kahit saan po natin i-search or pag-aralan, ang ibig pong sabihin nito ay pedestrian crossing ahead. Ibig pong sabihin sa Tagalog, papalapit sa tawiran. Ito po yung tawiran, yung pedestrian lane. Kaso nga lang, inilagay po nila yung pedestrian crossing ahead doon sa mismong tawiran. Malilito po yung ating mga riders at saka drivers po dito, pati yung tumatawid sa kalsada, malilito po dito sapagkat hindi po yun yung tama na sinasabi ng ating mga sinyas trapiko. Ano po? So sana mapalitan po ito ng bilog, mailipat yung bilog dito sa area na to at ito po mailipat doon sa bandaron para po tumugma yung ating sinyas. Baka po nalito lang yung naglagay nito, maisaayos po ng ating provincial government. So dapat po ang nakalagay dito ay yung bilog. Dahil ito na po yung pedestrian crossing natin o tawiran. So ito pong mga ito, stop line po ito. Ano po? Na kung may tatawid, dito po dapat bago mag-stop line, nakahinto po yung ating mga sasakyan para pagbigyan yung mga tumatawid po dito. Dahil po ito ay school na po ng elementary ng Tuban.
So sana po mailipat mailipat yung mga sinyas natin sa tamang lagayan para po sa kanila, para hindi po malito yung mga riders natin. Paki-review, baka po hindi lang po na-review ito, nananawagan tayo doon sa mga local leaders natin, baka maiayos, ma-double check po, baka nalito lang yung naglagay po ng mga traffic signs. Maganda po yung kalsada, kaso nga lang hindi tugma yung mga nakalagay na traffic sign. Titignan pa po ulit natin doon yung mga signs kung tama po yung pagkakalagay, pero sa lugar po na ito sigurado tayo mali po yung pagkakalagay ng mga sinyas nila. Ayun mga kamasa, so inuulit-ulit natin, napakaganda po ng kalsada dito sa Barangay Tuban. So makikita na naman po natin may sinyas na naman ng pedestrian crossing. Sa Tagalog po, tawiran kung tatawagin natin. Ibig sabihin, andito po dapat ang pedestrian lane o tawiran ng tao. Kaso po, andun ang tawiran ng tao. Mukhang nagkabaliktad lang po ito. Pagpapalitin lang po yung pedestrian crossing ahead. Dapat po yung pedestrian crossing ahead, yun po ang nandito. At itong pedestrian crossing sign, yun po yung nandoon natin. Ano po? So, paki-review po ng mga nagkabit ng sinyas. Malilito po yung mga riders natin, drivers natin pag ginagamit yung kalsada. Pero ito po, itong warning sign na intersection side road, tama naman po yung pagkakalagay. Tama naman po yung pagkakalagay natin. Yung nagiging problema lang po, yung pedestrian crossing ahead sign at ito pong pedestrian crossing. Mali po yung pagkakalagay. Ano po, mukhang pagpapalitin lang po para maisaayos. So maganda na po, may pavement markings, may mga nakikita po tayo na warning signs, at nakita nga din po natin, meron tayong mga stop signs or yung regulatory signs na mga nakalagay. So tignan po natin sa bandaron, parang tama yung pagkakalagay po ng pedestrian crossing sign. Ayun mga kamasa, kung papansinin po ninyo, so binabaybay po natin yung 1.4 kilometers na siyempre pinondohan at isinaayos ng ating provincial government. Nasa harap po tayo ngayon ng Tuban Elementary School, na kung saan kasi intention po namin na ipakita yung ganda ng kalsada. Talagang saludo po tayo mga kamasa sa ganda ng kalsada ng Tuban natin, at maliwanag pa po sa gabi. Ang napapansin lang po natin na medyo may problema, yung atin pong mga traffic signs, hindi po tama yung pagkakalagay. So eto na naman po tayo mga kamasa, nakalagay po kasi sa harapan ng Tuban Elementary School yung sinyas ng pedestrian crossing ahead. So ang dapat na sinyas po dito ay yung pedestrian crossing, kasi ito po mismo ay pedestrian lane na. At mukhang ang pedestrian crossing po nila ay andun ulit nakalagay sa bandaron. So pagpapalitin lang naman po yan para tumugma na tama yung maging impormasyon doon sa mga manlalakbay natin at hindi po sila malito. Tayo ay nananawagan, siyempre makikiusap sa ating mga local leaders na baka po pwedeng reviewin itong mga traffic sign na nakalagay po dito sa napakagandang kalsada po dito sa Occidental Mindoro. Isa po ito sa magandang proyekto ng ating provincial government. Ano po? So sana mabigyang pansin yung ating mga sinyas para rin naman po sa safety ng ating mga manlalakbay. Kasi po mukhang sala, mukhang hindi po talaga yun yung tama. Pagpapalitin lang naman po. Ayun mga kamasa, halos malapit na rin po nating matapos na mabaybay yung napakagandang kalsada na 1.4 kilometers na pinoproyekto po ng ating provincial government. At nakita din po natin yung mga daan na auxiliary roads na kung saan isinama po sa proyekto ng more than 34 million na pinondohan po ng ating provincial government. Mga kamasa, andito po tayo sa pinakadulo na po ng proyekto ng ating provincial government na pagsisimento dito sa barangay ng Tuban. So mula doon naman kitang-kita natin hanggang dito talagang nasemento po yung 1.4 kilometers. Nakita din po natin yung 880 meters na mga nasemento sa mga auxiliary roads. Ano po, at makikita din po natin
may mga advanced direction signs na rin po ito na mga nakalagay. So may nakalagay ay Barangay Tuban and National Road na nakaturo. And then dito naman po meron din advanced direction sign tayo na nagsasabi na itong area po na to, yung kakaliwain po na yan ay papuntang Sablayan proper. At ito naman po yung Barangay Batong Buhay. Ano po? So, salamat mga kamasa sa pagsama sa amin dito sa tour natin sa isa sa magandang kalsada na po at maliwanag na kalsada dito po sa bayan ng Sablayan, sa barangay ng Tuban. At ito po ay madalas na gamitin din naman ng mga kamasa nating driver sa kanilang paglalakbay. Ito po ay madalas gamitin ng mga truck driver kasi po dito sila nagsushortcut minsan, ano po, kaya busy roads din po ito. Kaya napaka-importante po dito ng tamang mga traffic signs at siyempre po ng ating pavement markings. Salamat po ng marami. Sana nag-enjoy kayo kasama namin at abangan nyo pa po kami sa mga susunod naming video. Siyempre po, bago kami magtapos, ay para po makapanood kayo ng mga tuloy-tuloy naming videos, baka naman po mga kamasa, pwede kayong mag-follow o mag-subscribe sa aming YouTube channel. Paki-click na rin po yung ating notification bell para mas updated po kayo sa mga bago naming uploads na mga videos. At ina-assure namin mga kamasa na ang videos natin ay makakatulong po sa mga kamasa nating driver, rider po dito sa ating probinsya at hindi lamang po siyempre sa buong Pilipinas para maitama po natin yung maganda at tamang paggamit po ng ating mga lansangan.